Mapagpalang araw po Kuya Chris at sa lahat ng taga-subaybay sa channel nyo. May nais po akong ibahaging kwento sa inyo na hango sa tunay kong karanasan. Ako po si Melay, hindi ko po tunay na pangalan. Bago ko po simulan ng kwento, binabati ko po kayo ng Happy New Year po sa inyong lahat. Nakatira kami ng aking asawang si Lucio sa isang maliit na nayon sa Visayas, partikular na sa Leyte. Simpleng pamumuhay lamang ang aming kinagisnan. Nagsasaka ang aking mga magulang at tubong mangmang din ng aking asawa. Sa kabila ng aming kahirapan, masayang-masaya kaming nabubuhay. Taong 2001 nang magpakasal kami ni Lucio. Hindi bago sa aming kultura na mag-asawa agad kahit na hindi pa hustong gulang. 15 taong gulang lamang ako noon, ngunit alam kong si Lucio na talaga ang nakatakdang makasama ko sa buhay. Napamahal agad ako sa kanyang katapatan sa akin at madaling nagkasundo ang aming mga magulang hinggil sa aming pag-iisang dibdib. Makaraan ng 4 na taon, nagdalang tao ako. Kabiguang manatiling matagumpay ang aming unang 2 sinubukang magbuntis. Kung kaya't nang malaman namin nagdadalang tao na ako, hindi mailarawan kung gaano ang tuwa na nadarama namin. Nag-ambagan ng aming mga pamilya na ipunin ang aming mga ipon upang makabili kami ng sariling lupain kung saan maitatayo ang aming pansariling tahanan para sa malapit ng magiging sanggol namin. Subalit sa dahilang hindi namin ito magawang gampanan, napagdesisyonan namin ni Lucio na magtayo kami ng pansamantalang kubo sa lupa ng kanyang mga magulang kung saan kami pansamantalang titira habang hinihintay ang pagdating ng aming panganay. Mahirap man pero kakayanin natin ito habang nag-iipon tayo para sa kinabukasan ng ating pamilya. Sabi ni Lucio sa akin nang makita niyang kabado ako sa sitwasyon naming kinakaharap. Sa totoo lang, may pagkukulang ang sarili naming handog na tirahan sapagkat ginawa lamang ito sa mga materyales na natagpuan ni Lucio sa paligid. Yari ang dingding nito sa nipa, samantalang pawid naman ang bubong. Hindi lamang basta mababaw dahil na rin sa malalim na pagmamahal namin sa isa't isa. Subalit hindi maikakaila na hindi ito sapat upang maprotektahan kami sa sakuna katulad ng bagyo. Higit lalo na bilang nagdadalang tao ako, kung kaya't mas madaling maapektuhan ang aking kalusugan. Gayunpaman, nagpapasalamat ako sa aking asawa dahil sa kabila ng kakulangan ay dekalibre pa rin ang materyales na gamit niya. At kahit pa sa gitna ng aming kahirapan, hindi niya ipinapakita ang anumang pagkainip o pagrereklamo. Sa halip, mas pinipilit pa nga niyang maging masigla sa harap ko upang hindi ako mag-alala. Sa sandaling matapos ang paggawa ng kubo, dali-dali akong naglilimpanya at nag-ayos ng aming improvised na higaan mula sa mga banig at unan na nagdaan na sa iba't ibang kamag-anak. Pilit kong ginawang komportable at kompleto ang kubo na tinitirahan namin, alang-alang sa magiging supling namin. Naghahangad din akong maisilang ito ng ligtas matapos ang 2 insidente ng pagkakalaglag noong nakaraang mga taon. Nagsimula lamang ang lahat ng hindi magandang pangyayari ng gabing yon. Isang maalinsangang umaga nang pumunta ang aking ina upang dalawin ako sa aming pansamantalang tirahan. Kagaya ng karaniwan, dinala niya ang ilang supply ng pagkain para sa akin at kalakip nito ang ilan sa aking mga paboritong prutas. "Kumusta na ang aking apo? Masigla ba?" Tanong kaagad ni nanay habang niyayakap ako ng mahigpit. "Ayos lang naman po kami ni baby. Kanina pa nga po siya gumagalaw ng bahagya eh."
Sagot ko habang hinihimas ang aking tiyan. Napangiti naman si nanay sa aking sinabi. Buti naman. Ingatan mo ang sarili mo ha. Delikado pa ang panahong ito para sa mga buntis tulad mo. Tumango lang ako bilang tugon sa kanya. Alam kong may katotohanan sa sinasabi niya. Hindi biro ang magdadalang tao sa gitna ng kahirapan. Lalo na't wala akong sapat na akses sa mga gamot kung sakaling kailanganin ko ito. Inalok ko si nanay ng maiinom habang kami ay nag-iistoryahan. Sa gitna ng aming pag-uusap, bigla ko siyang natanong. Nakakatakot po ba talaga ang mga aswang, nanay? Oo naman. Pero huwag kang matakot masyado. Dahil nandito naman ako para protektahan ka. At higit sa lahat, narito ang poong may kapal na laging nagbabantay sa atin. Sa puntong yon, tila naalala ni nanay na may dala pala siyang bagay para sa akin. Mula sa kanyang bayong ay inilabas niya ang isang nakabalot na supot. Para sa iyo to, wika niya. Pamproteksyon laban sa masasamang elemento tulad ng aswang. Nang buksan ko ang supot, nakita kong puno ito ng mga sariwang dahon ng kalamansi. Ilagay mo yan sa paligid ng bahay nyo. Sabi kasi nila, kagaya ng bunga at sanga ng kalamansi, mabisang pangontra ang mga dahon nito sa masasamang nilalang. Talaga po? Hindi ko po alam yun ah. Nako, maraming salamat po sa impormasyon at regalo, Nay. Napangiti naman ulit si nanay sa akin bago tumayo at nagpaalam. May mga gawaing bahay pa kasi siyang dapat gampanan. Matapos siyang umalis, napag-isipan kong sundin ang payo niya. Isinabit at ipinaskil ko ang mga dahon ng kalamansi sa paligid ng aming kubo. Habang abala ako sa gawaing iyon, bigla kong naalala ang misteryosong babaeng nakangiting dumaan noon sa harapan namin ni nanay. Hindi ko man maipaliwanag, pero may kung anong kakaibang pakiramdam na pumupuno sa akin tuwing naaalala ko ang mukha ng babae. Mga ilang minuto matapos kong tapusin ang aking ginagawa, napansin ko na medyo nagugutom na pala ako. Kaya napagdesisyonan kong magsaing at magluto. Habang hinihintay lumambot ang bigas, napaisip ako sa sinabi ni nanay tungkol sa kapangyarihan ng mga dahon ng kalamansi bilang proteksyon mula sa masasamang elemento. Kaya pala masasabing prutas na may katalinuhan ng kalamansi dahil bukod sa masarap at mabisa itong gamot, nagagamit din ang bawat parte nito para sa kabutihan ng tao. Pulong ko sa sarili habang tinititigan ng mga nakakalat na dahon ng aking inilagay kanina. Nang malambot na ang kanin at handa ng kainin, naikwento ko kay Lucio ang binigay sa akin ni nanay nang siya'y umuwi ng gabi mula sa trabaho. Natuwa siyang makarinig na may dagdag na proteksyon na kami mula sa masasamang elemento. Buti na lang at may ganitong klaseng panlaban sa aswang, di ba? Masayang sabi niya habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang kanyang panyo. Nakakatakot din naman kasi talaga yung mga yan, lalo na kung gabi at nasa dilim. Sana hindi na sila makalapit sa atin. Tumango lang ako sa sinabi niya. Basta lagi tayong mag-iingat. Tugon ko. Nagpatuloy kaming kumain. Nang matapos kaming kumain, ibinaba ni Lucio ang pinggan namin sa lababo at tumulong din siya sa paghuhugas ng mga plato. Sa gitna ng aming gawain, bigla niyang natanong habang nakatingin sa labas ng bintana. Ano kayang reaksyon ng mga aswang pag nakita o naamoy nila yung mga dahon ng kalamansing yan? Hindi ko rin alam eh. Tulad ng sabi ni nanay, mukhang effective naman daw yan base sa obserbasyon ng mga matatanda. Ngumiti si Lucio. Sana nga.
Interesado naman akong makitang mag-react kung masunog man lamang yung mga aswang na yon pag naamoy nila yung kalamansi. Biro niya, sabay tawa. Tumawa na lamang din ako bilang tugon. Mukhang maganda nga sigurong panoorin ng gayong eksena kung mangyayari man. Matapos naming linisin ng mga pinagkainan, nagpahinga na kami dahil pagod na si Lucio sa maghapon sa pagsasaka. Maya-maya pa ay mahimbing na ang aming pagtulog. Mapayapa kaming natutulog ng gabing yon nang biglang nagising ako dahil sa malakas na tunog ng pagbukas ng pinto. Dali-dali kong binitawan ng unan at napatingin sa aking asawa. Humahangos ito at namumutla, halatang pagod na pagod. "Bakit, Lucio? Anong nangyayari sa'yo?" Tanong ko habang sinusubukang paupuin siya sa tabi ko. "May na-encounter akong bagay sa daan pa uwi, Melay." Hingal niyang sagot. "Akala ko aswang nahaharang at sasakmal sa akin." Dahil sa sinabi niya, naalarma ako bigla. "Ha? Talaga? Ano ba yung nakita mo?" "Isang napakalaking asong nakatayo at tumataas ang balahibo nito. Nagbabaga rin ang mga mata, kaya mukhang aswang nga." Patuloy na kwento ni Lucio. Unti-unti na siyang nakakahinga ng maayos at nakabawi na rin sa kaputlaan ng kanyang muka. "Buti na lamang at naisipan kong tumakbo palayo kaysa harapin yun. Wala akong dalang sandata kaya malamang ay hindi ako uubra." Samantala, nanginginig naman ako sa takot sa narinig. Hindi ko maiwasang isipin kung ano na ang maaaring mangyari kung sakaling napagdesisyonan kong lumabas ng bahay ng gabing yon. Siguradong hindi ko rin makakayanang makipaglaban kung sakaling may humarang din sa akin. Habang nag-uusap kami ni Lucio, ay biglang may narinig kaming mahinang tunog sa labas ng aming kubo. Parang may tumatakbo o kumikilos sa paligid nito. Napatigil kami pareho sa narinig. Nagkatinginan pa kami ni Lucio. Sa tingin niya, maaaring sinundan siya nung nakita niyang nilalang pauwi rito. Dahil sa takot, napabalikwas ako sa higaan at dumungaw sa bintana upang tingnan kung ano ang nangyayari sa labas. Subalit dahil sa dilim ng gabi, hindi ko makita kung anuman. Bumalik lamang ang pakiramdam ng ligalig sa dibdib ko. Maya-maya pa, tumayo si Lucio mula sa tabi ko at sinuot ang kanyang sapatos. "Saan ka pupunta?" Gulat kong tanong. "Titignan ko lang kung ano yung gumagalaw sa labas. Babantayan muna kita." Tugon niya bago lumabas ng pintuan at dumiretso sa labas. Sa gitna ng aking pangambang damdamin, dali-dali akong dumungaw ulit sa bintana upang masubaybayan si Lucio. Nanatiling nakatayo siya sa labas at tumitingin sa magkabilang direksyon. Makalipas ang ilang saglit, ay bigla siyang napasigaw. Sa puntong yon, nataranta na talaga ako. Hindi ko maiwasang kabahan para sa kaligtasan ni Lucio. Napatingin ako sa direksyon na turo niya at nakita ko nga ang napakalaking itim na pusa na nakatayo sa hindi kalayuan. Nanginginig ang buo kong katawan dahil sa takot sa nakita ko. Ito na siguro ang tinutukoy niyang aswang kanina. Dali-dali kong sinigawan si Lucio. Sa halip na pumasok siya, ay nilapitan pa niya ito. Akma na sanang sasakmalin ng pusa si Lucio nang bigla itong umiyak. At hindi karaniwang tunog ng pusa ang umalingaw-ngaw. Boses iyon ng isang babae. Natigilan kaming pareho ni Lucio. Lumingon siya at tumango sa akin. Senyales na narinig niya rin ang hindi pangkaraniwang boses mula sa hayop. Nanatiling nakatayo lamang siya sa harapan nito. "Bakit ka nandito?" Narinig kong tanong ni Lucio. "Sagutin mo ako.
kung ayaw mong bugbugin kita rito. Banta pa niya. Sandali pang umiiyak ang pusa bago dahan-dahang tumakbo palayo at tuluyang naglaho sa dilim ng gabi. Tila nag-alinlangan pang lumabas ulit si Lucio matapos ang nangyari. Pinagmasdan pa niya sandali ang paligid bago pumasok muli sa loob ng aming tahanan. Grabe, totoo nga yata yung sinasabi nilang nagkakaroon ng anyo ang mga aswang ano? Wika niya habang pinupunasan ng pawis sa noo gamit ang kanyang panyo. Tumango lang ako sa kanya, nananatiling nanginginig. Buti na lang at hindi ka nasaktan. Natakot talaga ako para sa iyo eh. Hinawakan niya ang aking balikat. Huwag kang matakot, nandito lang ako. Ngumiti ako ng bahagya bilang pasasalamat sa kanya. Bagamat nakakatakot ang naganap, salamat na rin dahil hindi kami napinsala ng malubha. Sana nga wag na itong babalik pa sa aming tahanan. Sa gabing yon, muli na namang nanaig ang antok dahil sa pagod. Isang mahimbing na pagkakatulog ang sumunod matapos ang nakakatakot na pangyayari. Kinabukasan, dumalaw muli ang aking ina upang bisitahin kami ni Lucio. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa nangyari kagabi. Sa una ay nag-aalala si nanay, subalit nang malamang ligtas naman kaming dalawa ni Lucio, ay kaunti siyang napanatag. Ingat kayo palagi ha. Lagi kong dadalhin ng mga dahon ng kalamansi bilang proteksyon nyo. Tinanong ko siya kung anong reaksyon ang pinapakita ng mga aswang sa mga dahon. Sagot ni nanay, base daw sa karanasan ng mga nakatatanda, kapag naamoy ng mga masasamang nilalang ang kalamansi, ay para silang nasusunog, kaya agad silang tumatakbo palayo. Nang maintindihan ko ito, napangiti ako. Kaya pala kagabi, nung nilabas ko yung mga dahong ibinigay nyo, natakot yung aswang at umalis. Tumango si nanay. Posibleng ganoon nga ang nangyari. Mabuti na lang at naprotektahan kayo ni Lucio. Oo nga po eh. Salamat talaga sa tulong nyo, Nay. Nakangiting sabi ko. Walang anuman yon. Basta mag-iingat kayo palagi. Paalala muli niya bago nagpaalam at umuwi sa kanila. Kinagabihan, muli na namang lumabas si Lucio upang tignan ang paligid. Makalipas ang ilang kakatwang tunog na narinig namin sa labas. Sa pagkakataong ito, ay saktong may nakita siyang lubha na itim ulit na pusang nakatayo at nakatingin sa aming bahay. Pareho ba yan sa nakita mo kagabi? Tanong ko mula sa loob. Tumango si Lucio. Tinawag niya ito at pinalapit dahil nais ding sigurong subukang ipagtanggol ang aming tahanan. Pero bago pa man tuluyang makalapit ito, ay dumampot ako ng ilang dahon ng kalamansi at isinaboy sa labas ng bintana. Yun ang sandaling muling narinig namin ni Lucio ang pamilyar na boses na nagdurusang babae mula sa hayop. Tila umiingit at umaatungal ito habang nagpupumiglas. Maya-maya ay dahan-dahan itong tumakbo palayo hanggang sa tuluyang nawala sa aming paningin. Napanganga na lamang kami pareho ni Lucio sa nakita. Nagkatinginan kami at halos sabay na napatawa. Wala talagang kasinungalingan yung sinasabi ni nanay ah. Wika ni Lucio. Sobrang effective na mga dahong yon. Tingnan mo, pati yung pusa kanina, para siyang nasusunog. Tumango ako habang nakangiti. Oo nga, kahit na nakakatakot sila, may paraan pala talaga tayo para labanan sila. Salamat talaga sa kalamansi. Maya-maya ay pumasok na ulit si Lucio sa loob at naupo sa tabi ko. Kita sa mukha niya ang saya at ginhawa. Kahit kailan,
Handa akong ipaglaban kayo ni baby. Ngayon alam ko na kung paano. Masiglang saad niya sa akin habang niyayakap ang aking tiyan. Hindi na tayo kailanman matatakot sa mga yan. Sa sandaling yun, nanatiling buo ang aking pagtitiwala sa tapang ng aking mahal na asawa. Alam kong hinding-hindi niya kami pababayaan ng ganito kalubha. At sa tulong ng mga dahon ng kalamansi, naniniwala akong magiging ligtas ang aming tahanan mula sa muling pagbalik ng anumang uri ng masamang elemento. Nang sumunod na linggo, dumalaw muli sa amin si nanay upang maghatid ng panibagong supply ng pagkain at ng mga dahon ng kalamansi. Natuwa si Lucio nang makita siya dahil gusto niyang personal na magpasalamat sa kanya dahil sa mabisang itinuro sa amin na paraan para mapalayas ang aswang. Sa wakas ay alam na namin kung paano sila labanan kung sakaling bumalik pa sila. Sabi ni Lucio. Napapikit-pikit pa siya sa tuwa at kilig. Ang galing talaga ng mga dahon ng kalamansi. Sobrang nakakapanindig balahibo ang sigaw ng aswang nung matamaan siya ng dahon. Ngumiti si nanay at tumango. Ganoon nga raw talaga kasi kung panonoorin mo. Kapag naamoy nila ang dahon ng kalamansi, rumereklamo sila at nagpupumiglas na para silang nasusunog. Nag-iiba din ang mga anyo nila. Kaya dapat maging handa kayo. Maghanda kayo lagi na may dahon ng kalamansi sa bahay nyo. Dagdag pa ni nanay. Habang buntis pa si Melay, lalo kayong dapat mag-ingat. Opo, susunod po kami lagi sa payo nyo. Tugon naman ni Lucio. Salamat talaga sa madamdaming tulong niyo sa amin. Nagpatuloy ang aming masayang kwentuhan hanggang sa umalis si nanay. Sa kabuuan, hindi ko maiwasang makaramdam ng labis na pasasalamat para sa nasabing prutas dahil sa kakaibang gamit nito bilang proteksyon mula sa mga aswang. Isang gabi, muli na namang nabahala kami ni Lucio nang may tumunog na kakatwang ingay sa labas ng aming tahanan. Hinanap muli niya ito subalit wala naman siyang nakitang kahina-hinalang bagay. Palibasa, medyo madilim na kaya hirap siyang magmasid. Nang pumasok siya muli sa kubo para magpahinga, muli naming narinig ang mahinang tunog. Tumayo ako at kinuha ang supot ng dahon ng kalamansi at inihagis papunta sa direksyon kung saan galing ang tunog. Sa bandang huli, nagpakita nga ulit ang pamilyar na maitim na pusang aswang na nakakubli sa kadiliman ng gabi. Bigla siyang napasigaw at napaatras sa naramdamang epekto ng dahon ng kalamansi. Maya-maya ay dahan-dahang naglakad palayo na nanginginig at sumisigaw pa rin na para bang nasusunog ang katawan nito. Natawa naman kami ni Lucio sa nakikitang eksena. Hinipan ko pa nga ang dulo ng aking daliri na para bang baril habang sinusundan ko ng tingin ng tumatayong aswang. Bullseye. Tamaan din kaya nito yung puso para hindi na makabalik. Biro ko kay Lucio na lalong nagpatawa sa amin. Sa kasamaang palad ng aswang, hindi na nga ito muling nagpakita o narinig pa sa paligid ng aming tahanan. Kaya mula noon, laging handa na kami na may dalang kalamansi kung sakali mang bumalik pa sila. Sa dami ng naging proteksyon para sa aming pamilya ng mahalagang prutas na ito, hindi namin mapigilang maging bukas palad sa lahat. Salamat sa kalamansi at sa kanilang mga dahon, naging ligtas ang aming tahanan sa anumang uri ng masamang elemento. Lumipas ang ilang araw at gabi, tuluyan na ring nawala ang anumang banta ng mga masasamang nilalang. Wala na kaming narinig o nakitang kakaibang bagay mula noon. Subalit sa kabila nito, patuloy pa ring nakasabit sa paligid ng aming bahay ang mga dahon ng kalamansi. Bilang paalala ng mga nakaraang karanasan at bilang proteksyon sakaling bumalik man ng mga yon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. Salamat po sa pagbasa nito. Muli,
Happy New Year po. Ako si Melay, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.